Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Vince. Damn you Gabriel, damn you Gabriel. Sana namatay ka na lang. Isang expensive wine glass ang bumasag sa flawless white na mga dingding bago ito nabasag sa tile floor na may malakas na kalabog. Hindi pa gaanong nakontento, naghagis pa siya ng isa pa, at isa pa, at isa pa hanggang sa wala nang natira sa set ng mamahaling wine glass na binili niya. Ibinalik niya ang kanyang mga kamao sa isang mahigpit na bola at binutukan ang tuktok ng bar counter sa loob ng kanyang napakalaking silid, hanggang sa dumugo ang kanyang mga buko. Ngunit gaano man niya kalakas ang paghampas sa kahoy na counter gamit ang kanyang mga kamao, wala itong nagawa para mabawasan ang pagkadismaya at galit na lumamon sa kanya. Buhay pa si Gabriel, at si Monica. Nabigo na naman ang mga plano niya. Ang mga taong pinakaayaw niya ay buhay pa na ibig sabihin ay malapit na siyang mapahamak. Hindi magtatagal bago lumaban si Gabriel at kapag nagawa niya iyon ay hindi lang mawawala ang Anderson Enterprise, at ang kanyang mana kundi pati na rin ang kanyang buong buhay. Ang pagtatanggal sa kanya ng kanyang titulo bilang CEO ng Anderson Enterprises ay magiging mas madali kapag nalaman ni Gabriel ang ginawa niya sa kumpanya. Itinago niya ang katotohanan sa kanyang ama, ngunit walang alinlangang maglalagay ng baril si Ibrahim sa kanyang ulo, at hihilahin ang gatilyo sa sandaling matuklasan niya kung paano niya pinamunuan ang kumpanya sa napipintong pagkabangkarote nito, ilang buwan lamang matapos siyang maging CEO. It's all your fault, Monica. You should have died that night. Look what have you done. You ruined all my plans. Ungol niya nang wala sa sarili. Mahigpit na ikinuyom ang kanyang kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga daliri. Umupo siya sa bar stool at kinuha ang nakabukas na bote ng vintage wine na binili niya sa Europe noong huling business trip niya, at ibinuhos sa lalamunan niya ang laman hanggang sa medyo naubos niya ang alak. Humigpit ang pagkakahawak niya sa bote habang ang nakakatusok niyang pandidilat ay nakatitig sa mga basag na salamin sa sahig. He hates to see his room disorganized but he can't help it. He just snapped after he received the news na sina Gabriel at Monica ay nakaligtas sa pagsabog ng bomba nang hindi nasaktan. Ang pag-iisip na ang kanyang masasamang plano ay napunta sa drain ng tubig na lalong nagpainit sa kanyang galit. Damat, pumikit siya at ipinadala ang bote ng mamahaling vintage wine na bumagsak sa malinis na puting dingding. Ang mapula-pulang likido ay tumulo sa mga puting dingding na parang pulang-pulang dugo. Bumuo ito ng isang malaking pool papunta sa tile floor na parang may pinatay sa lugar na iyon. Nauubusan na siya ng oras. Hindi magtagal ay iuulat ni Monica sa pulisya kung paano siya pinatay ni Angela at hindi nito gagawin na matagal bago malantad ang koneksyon niya sa krimen. Kaya bago ang lahat ay lumingon para sa mga salita niya ay kailangan munang patayin si Monica, saka isunod si Gabriel. Bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok sa kwarto ang isang babaeng may magandang hubog na nakasuot ng sexy na damit panloob. Ang mahaba niyang t-shirt na buhok ay bumababa sa makinis niyang balikat. Bigla siyang napatigil sa kanyang kinatatayuan ng masilayan ng kanyang kaakit-akit na pagkapagod na mga mata ang malaking gulo sa walang kamali-mali na puting dingding at tile floor. Nagmistulang crime scene ang tanawin na parang may pinatay sa lugar na iyon. Lahat ng tungkol sa kanya ay malaanghel. Mukha siyang maamong nilalang ng langit maliban sa hindi siya anghel kundi isang masama at tusong babae na handang pumatay alang-alang sa pera at kapangyarihan. Vince, mahina niyang tawag, napakalinaw ng boses niya. Lumipat ang mga mata nito sa direksyon niya. Hindi siya nagpakita ng kahit anong emosyon habang nakatingin sa kanya. Nang walang sumagot ay tinawid niya ang distansya sa pagitan nila at huminto sa harap niya. Anong nangyari, Vince? This time nawala na ang lambot ng tono niya. Napalitan ito ng dati niyang matalas na tono. Nabigo ang planong akala mo ay napakatalino. Buhay pa si Gabriel at ganoon din si Monica. Sagot niya sa pagitan ng nakakuyom ang mga daliri at nagngangalit ang mga ngipin. Nakatayo siya na frozen. Nanlaki ang mata niya sa takot. Ang nanginginig niyang mga kamay ay nakaabot sa bar counter para sa suporta. No, I planned it carefully. The bomb will explode after 30 minutes. Paano kaya sila makakaligtas sa mga iyon sa maingat na inilatag na mga plano? Paano ko malalaman? Wala naman ako nung nangyari yun. Pumalakpak siya at binaril siya ng nakamamatay na tingin. Ako ba ang sinisisi mo, Vince? Tumaas ng ilang octaves ang tono niya. Binatukan niya ito pabalik gamit ang isang nakakatakot na titig. Ang malaanghel niyang mukha ay nabaluktot sa galit. It was all your plan, Angela. Your stupid little plan. Binatukan niya ng marahas. Kinuha ang bote ng hindi pa nabubuksang alak at galit na inihagis sa dingding. Natigilan siya nang mabasag ang bote nang tumama sa dingding, at nadurog sa sahig. Tumapon ang laman sa buong lugar. Ang loob ng kwarto niya ay parang walang pinatay pero kinatay doon.
Ito ang pinakaligtas na plano, you stupid asshole. Sagot niya na halos magsanib ang mga kilay sa isang tuwid na linya habang nilalabanan niya ang tingin nito. Mas logical na ang plano mong kidnapin silang dalawa sa sikat ng araw. Napabalikwas siya, hindi nabigla sa galit nito. Tumahimik ka, utos niya. Gusto niyang pigain ang magandang leeg nito, ngunit hindi siya kumilos para abutin ito. Ito ay magiging isang kabuoang pag-aaksaya ng oras. Wala itong mababago. Pareho silang nabigo. Ilang sandali ay walang nagsalita sa kanila. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ng silid na parang walang tao na sumasakop sa silid. Parehong abala ang isipan sa kanilang susunod na hakbang upang pabagsakin ang mga kalaban. Ang mas maaga na alisin sina Gabriel at Monica, mas mabuti. Nakontrol ni Angela ang kanyang emosyon hanggang sa tuluyan na siyang kumalma. Ang pagtatalo ay hindi makakakuha ng mga ito kahit saan, sabi niya sa sarili at mabilis na lumipat sa bar counter at binuksan ang pinto ng cabinet. Nag-produce siya ng 2 mamahaling baso ng alak mula sa loob at inilapag sa ibabaw ng counter. Pumasok siya sa wine cellar at inagaw ang unang alak na nakakuha ng atensyon niya. Pagbalik niya, agad na hinila niya ang cork at ibinuhos ang baso at iniabot ang isa kay Vince na ngayon ay nakaupo na sa bar stool. Sa tingin ko ito na ang oras na makuha natin ang ating last card, Vince. Sumimsam siya sa baso niya at pinagmasdan ang malamig niyang ekspresyon. Natatakot siya na hindi siya pumayag. Siya ay napabuntong hininga. Inangat ang kanyang tingin hanggang sa tumapat ito sa kanya, at tumango siya na ikinagulat niya. Sa tingin ko, oras na para gamitin natin ang kanilang kahinaan laban sa kanila. Sa unang pagkakataon simula noong dumating siya ng gabing iyon ay sumilay ang ngiti sa labi niya. Inubos ni Vince ang laman ng baso niya sa isang legok. Inilapag niya ang walang laman na baso sa ibabaw ng counter, at tumayo sa kanyang upuan. Inagaw niya ang leather jacket na nakasabit sa rack at isinuot. Naglalakad na siya patungo sa pinto nang tawagin niya ang pangalan niya. Huminto siya sa kalagitnaan ng pinto ngunit hindi siya lumingon sa likuran niya. Saan ka ba pupunta, Vince? Hindi niya pinansin ang tono ng babala nito. Wala siya sa mood makipagtalo ulit sa kanya. May importante siyang negosyong dapat asikasuhin. Titingnan ko ang hostage natin. Sagot niya at dumiretso sa pintuan nang hindi lumilingon. Ang alertong mga mata ni Vince ay iniskan ang kanyang paligid. Nang masigurado niyang walang sumusunod sa kanya, dali-dali siyang sumakay sa loob ng sasakyan at pinaandar ang makina. Bumukas ang napakalaking gate ng Anderson Mansion. Mabilis na lumabas ng gate ang kanyang mamahaling sasakyan. Ilang sandali pa ay payapang umaandar ang sasakyan sa madilim na daan. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras, sa wakas ay nakarating na siya sa kanyang destinasyon. Isang lumang ngunit malaking rest house na napapalibutan ng mga puno ang natanaw. Ipinarada niya ang sasakyan sa harap ng gate at lumabas siya. 2 beses niyang pinindot ang bell. Hindi siya naghintay ng matagal bago binuksan ng isang armadong lalaki ang gate at pinayagan siyang makapasok. Pagkapasok, dali-dali siyang lumipat sa loob ng rest house hanggang sa marating niya ang isang partikular na pinto. It was late. Siguradong natutulog na siya sa ganitong oras, naisip niya habang piniit ang knob. Nang itulak niya ang pinto, nakita niya ang 4 na taong gulang na batang babae na nakapulupot sa kama, ang marupok nitong mga braso ay nakapulupot sa kanyang mga tuhod. Payat ang batang babae, senyales na hindi siya kumakain ng maayos. Nababalot ng dumi ang maganda niyang mukha. Tumilapon sa buong unan ang mahaba niyang kayumangging buhok na mahigit 1 linggong hindi nahuhugasan. Mahigpit na nakakadena ang kamay niya para masiguradong hindi siya makakatakas. Nang maramdamang nandoon siya, nanlaki ang mga mata niya. Dahil sa takot, nanlaki ang kanyang napakagandang asul na mga mata sa takot. Dali-dali siyang umupo at idiniin ang katawan sa sulok ng kama habang nanginginig sa takot. Tinakpan ng bata ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga palad na parang natatakot sa kanya. Napangiti siya ng malapad habang pinagmamasdan ang kaawa-awang kalagayan nito. It's been a while, my precious niece. You will be able to meet your parents soon. At kapag dumating ang oras na iyon, sisiguraduhin kong papatayin sila ng totoo sa pagkakataong ito. Flashback. Ang matalim na kidlat ay inukit ang daan patungo sa madilim na kalangitan. Sumunod ang nakakabinging pagkulog. Ang hangin ay sumipol ng malungkot na harmony at sa lalong madaling panahon na parang on cue, nagsimulang bumagsak ang malakas na ulan mula sa langit. Sa gitna ng dimly light room, nakatayo ang isang king-size bed. Isang babaeng kasing hubad ng isang sanggol ang nakahiga sa ibabaw nito, siya ay makikinis na porselana na mga binti na nakabuka habang naiinip na naghihintay na hawakan siya nito. Dinurog ni Vince Anderson ang sigarilyo sa ceramic ashtray bago dahan-dahang lumipat sa kama kung saan siya nakahiga na parang temptress. Itinapon niya ang kanyang leather jacket sa carpeted floor bago umakyat sa ibabaw niya. Gotcha, bulong niya, hinihimas ang kanyang ilong sa malambot na halimuyak ng kanyang buhok. Naamoy niya tulad ng nakakakalmang amoy ng cherry blossom at morning dew. Lalo siyang nag-crave sa kanya.
Tumawa siya ng nakakaakit bago ipinulupot ng mahigpit ang mga daliri sa leeg nito. Marahan niyang kinagat ang ilalim ng labi nito. Lahat ng natitira sa kanyang pagpipigil sa sarili ay lumipad sa isang iglap. Nilamon ng init ang kanyang katawan sa pagnanasa. Nilamon niya ang kanyang mga labi. Hinahaplos ng mga kamay nito ang kasaganaan ng kanyang dibdib hanggang sa mamilipot pa ito. Hindi na siya makapaghintay. Hinubad niya ang kanyang sinturon pagkatapos ay hinubad ang kanyang pantalon. Pagkatapos ay hinigit niya ang kanyang mga binti ng mas malawak at isinubsob ang katawan niya sa katawan nito. Hindi nagtagal ay napuno ng kanyang malambot at erotikong mga halinging ang silid na parang musika. Binilisan niya ang takbo hanggang sa tumili siya na parang baliw. Habang hinahampas niya ang loob niya ay ibang babae ang nasa isip niya. Siya ang may pinakakaakit-akit na mga mata na nakita niya at nagtataglay siya ng isang kapansin-pansing kagandahan na lubos na nakakabighani sa kanya. He wanted her so badly the way he never wanted anyone in his life. Siya ay isang gamot na hinding-hindi niya masasagot. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa hindi mailarawang kasiyahan habang binilisan niya ang kanyang pag-ulos. Naisip niyang ang babaeng umuungol sa ilalim niya ay ang babaeng pinakasalan ng kanyang stepbrother. Na-imagine niya itong hubot-hubad, nakahandusay sa kama na kasing ganda ng kasalanan. Ang kanyang napakarilag na inky na buhok ay bumagsak sa kanyang perpektong collarbones pagkatapos ay pababa sa kaakit-akit na curve ng kanyang mga dibdib. Isang halinging ang kumawala sa kanyang mga labi nang siya ay tumulak sa huling pagkakataon, mas malalim na sa pagkakataong ito, at ibinuhos ang kanyang binhi sa loob niya. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto sa likuran niya ay kumalas siya sa ibabaw niya at nag-zip ng pantalon. Isang matamis na tagumpay ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ng kanyang mga mata ang silid na nababalot ng dilim. Napakasarap sa pakiramdam na gamitin ang higaan ng kanyang stepbrother kung saan siya nakikipagtalik sa kanyang asawa, dahil nananatili pa rin ang mga bakas ng pabango nito sa bedsheet. Para itong aphrodisiac na pumupukaw sa kanyang sexual na hangarin. Bumalik ang atensyon niya sa kama kung saan nakahiga ang kanyang kasintahan. Ngayong natupad na ang kanyang hangarin ay oras na magpatuloy siya sa negosyo. I want you to call Gabriel on the phone. Tell him tumakas ang asawa niya kasama ang isa niyang manliligaw at sinama niya si Vienna. Hindi na niya hinintay na sumagot si Angela. Mabilis siyang lumipat sa pinto at iniwan siyang nakahiga doon sa kama sa loob ng kwarto ni Gabriel. Tahimik siyang pumasok sa hall hanggang sa makarating siya sa kwarto niya. Nakita niyang bahagyang nakaawang ang pinto at sumilip siya sa maliit na siwang. Nasa loob ang wife ng kanyang stepbrother at nagmamadaling iniimpake ang kanyang mga gamit sa isang malaking suitcase. Malayang tumulo ang luha sa kanyang makinis na porselana na pisngi. Matagumpay siyang ngumiti habang pinagmamasdan ang paghihirap sa magandang mukha nito. Kahit papaano, nasiyahan siyang panuurin ang pinahirapang ekspresyon nito. Kung siya lang ang pinili niya ay hindi siya maghihirap ng ganito. Kawawang walang muwang na si Monica, bulong niya sa sarili nang sa wakas ay nahulog siya sa isang nakakakilabot na hikbi na yumanig sa kanyang marupok na balikat. Hindi siya makapaniwala na madali siyang lukuhin. Ilang edited pictures lang ni Gabriel kasama ang ibang mga babae at matapos niyang masaksihan ang eksena sa kwarto ay nagtagumpay siya sa panloloko sa kanya. Nagising ang isang taong gulang na batang babae sa kanyang kama. Ang inosenteng bata ay tumingin sa kanyang ina na may pagtataka. Napakabata niya para maintindihan ang mga nangyayari, ngunit naramdaman niya ang sakit ng kanyang ina at inaliw siya ng isang yakap. Magiging maayos din ang lahat, Vienna. Bulong niya at ginawaran ng halik ang malambot at malarosas na pisngi ng anak. Sa bahay nina Lola at Lolo tayo titira ngayong gabi. Dali-dali niyang isinara ang malaking suitcase at kinuha ang kanyang anak mula sa kama. Bumukas ang pinto ng kwarto niya. Hawak-hawak niya ang kanyang anak sa kaliwang kamay habang hinihila ang kanyang malaking suitcase sa kanyang likuran. Tahimik niyang pinagmamasdan siya habang nagtatago sa tabi ng antigong estatwa ni Aphrodite hanggang sa makarating siya sa main door ng Anderson Mansion. Walang makakapigil sa pag-alis ni Monica, kahit ang kanyang stepbrother, naisip niya nang may kasiyahan. Nasira ang kotse ni Gabriel at maaantala siya sa pag-abot sa mansyon. Nang maupo na si Monica sa loob ng sasakyan at kumaripas ng takbo palayo, doon na siya pumasok sa kanyang sasakyan at sumunod sa likod niya. Nag-dial siya ng number sa phone niya. Sinagot ito sa unang ring. Parehong plano. Dalhin mo yung truck, make it appear like an accident. Pagkatapos noon, ibinaba niya ang tawag saka inihagis ang telepono sa katabi niyang upuan. Sumayaw ang kidlat sa kalangitan, sumunod ang nakakabinging tunog ng pagkulog, at sa pagkakataong ito ay bumuhos ang ulan. Nakita niyang huminto ang sasakyan ni Monica malapit sa intersection. Nagiging mas madali ang mga bagay kaysa sa inaakala niya. Sa nakatigil niyang sasakyan, madali itong maisakatuparan na parang isang aksidente sa sasakyan ang nangyari. Ipinarada niya ang sasakyan sa malayo sa kanya. Ang tunog ng busina nakakaibang umuugong na bumalot sa katahimikan ng gabi. Isang mabilis na paparating na kotse na nawawalan ng kontrol ay sumigaw sa simento. Nabangga ang nakatigil na sasakyan sa truck.
Binasag ng nakakabinging tunog ng mga metal na nagbabanggaan ang katahimikan ng gabi. Itinulak ni Vince ang pinto ng kotse niya at lumabas. Basang-basa ng ulan ang kanyang damit ngunit wala siyang pakialam habang dahan-dahan niyang tinahak ang daan patungo sa kotseng sira-sira na. Pagbukas niya ng pinto ng sasakyan, nakita niya si Monica. Ang mga braso nito ay nakayakap sa kanyang anak na walang malay. Tumutulo ang dugo mula sa matinding sugat sa kanyang ulo. Buhay pa siya. Biglang bumukas ang mga mata niya. "Help me," mahinang sabi nito. Inabot nito ang mga braso sa kanya pero hindi siya kumibo para kunin iyon. Oras na para sa plan B. Nag-isip siya at naglabas ng isang hirenggilya mula sa kanyang bulsa, hinawakan ang kanyang maputlang mga daliri at itinurok ang likido sa kanyang mga ugat. Ang hirenggilya ay naglalaman ng isang hypnotic na gamot. Matapos ma-inject ng isang dosis ng gamot ang isang tao ay makakalimutan niya ang lahat pagkatapos ng insidente. Maaalala lamang niya ang sinabi sa kanya na I recall pagkatapos ng epekto ng gamot. Ang iyong daughter, si Vienna, ay namatay ngayong gabi. Siya ay nakulong sa loob ng kotse at walang magawa mong pinagmamasdan ng kotse na nilamon ng apoy. Siya ay namatay dahil kay Gabriel. Hindi niya minahal ang iyong daughter. Mula ngayon, you shall hate him. Huwag kailanman kalimutan, siya ang dahilan kung bakit namatay ang anak mo. Binitawan niya ang mga palad niya at bumagsak ito sa tagiliran niya. Sinubukan niyang buhatin ito ngunit wala na siyang lakas. Please help my daughter. Matapos magmakaawa sa huling pagkakataon, nawalan siya ng malay. Sa wakas ay tumigil na ang pagbuhos ng ulan. Ang amoy ng tumutulong na gas ay lumapot sa hangin anumang oras sa lalong madaling panahon, ang sasakyan ay sasabog. Hinila ni Vince mula sa pagkakayakap ang walang malay na bata sa kadinala sa loob ng kotse nito at inihiga sa backseat. Maayos naman si Vienna, sugat lang sa noo ang sugat niya. Hindi naman kalakihan pero duguan. Hindi niya binuksan ang makina at mabilis na tumakbo paalis. Sa halip, nanood siya hanggang sa dumating ang rescue at hinila ang walang malay na katawan ni Monica sa loob ng sasakyan. Pinagmasdan niya nang mabawi ni Monica ang kanyang malay, at sinubukang bumangon para mailigtas ang kanyang anak sa loob ng sasakyan ngunit huli na ang lahat. Hindi na makontrol ang pagtagas ng gas, bago pa man niya maabot ang sasakyan, bumigay na ang sugat ang katawan niya at bumagsak siya sa lupa. Isang nakakarindi na pagsabog ang nagpabingi sa aking tenga, ang sasakyan ay nabaligtad bago ito nilamon ng malaimpyernong apoy. Napakahirap siguro noong naisip ni Monica na siya ang dahilan kung bakit namatay ang sarili niyang anak. She must have been blaming herself all these years. Iniisip kung hindi siya umalis ng gabing iyon, buhay na buhay si Vienna. She just like that. Naisip ni Monica na namatay ang panganay nilang anak noong gabi ng aksidente. Gabriel too though the same way. Sino ba ang makakapag-isip na buhay ang bata? Nagawa niyang panatilihin ang katotohanan sa lahat ng mga taon na ito. Hanggang ngayon walang nakakaalam. Dapat ay napakahusay niyang magtago ng sekreto. Si Vienna ang magiging ultimate card niya. Gagamitin niya siya para akitin sina Monica at Gabriel sa kanilang kapahamakan. At dito na po, nagtatapos ang part 50 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.